Magandang araw po muli mga kapatid. Si Brother Winnie po. Meron lang po akong i-share na naman po sa inyo. Ito po ay sa mga salita ng ating Panginoon. Ito po ay mababasa dito po sa Santiago o sa James chapter 1 verse 22. So ito po yung nakasulat dito po sa James chapter 1 verse 22. Dato po at maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. So sabi po nito mga kapatid, kung tayo nakikinig lang, well, alam naman natin po na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kaya lang sabi po dito sa una, sa James 1:22, na but be ye doers of the word and not hearers only. So kung tayo po'y nakikinig ng mga salita ng Diyos, na alam naman natin na salita ng Diyos ay buhay, at ito po'y nagbibigay ng kaligtasan o yung salvation sa atin, ang sabi po niya ay huwag lang po tayong tagakinig, kundi po tayo ay tagagawa o gumagawa din ng mga salita ng Diyos kung ano yung sinasabi. Alam niyo po ngayon, sa araw na to, napaka-importante po ng salita ng Diyos. No? Alam ko po, lahat po tayo dumadaan ng pagsubok ngayon, na ito po ay malaking pagsubok. So, sabi ko nga, no? Nasa bahay lang tayo. We can do, lahat pwede natin gawin ngayon. No? Hindi tayo pwedeng mag-excuse na may trabaho tayo, may ginagawa tayo, busy tayo, wala. Halos naiinip pa nga tayo, di ba? So, pag-aralan po natin ang salita ng ating Panginoon. Ang kanyang mga salita, ang sabi nga niya, huwag lang po tayong tagakinig lang. Alam niyo, huwag po tayong magalbagal na sabihin natin na bukas na to, sa susunod na araw na to. Lalo na ngayon sa araw na to, mga kapatid, di ba? Ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Alam mo, normal ka, mamaya, bukas, o kamakalawa, hindi na pala. So, tama po yung sabi dito sa Ecclesiastes na ang buhay natin, talagang hindi natin po alam. Ano po sabi dito sa Ecclesiastes chapter 9? Verse 10 po. Ito po sabi ng Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Ano man masumpungan gawin ng inyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Sapagkat walang gawa, ni kataman, ni kaalaman na man, ni karunungan man, sa Seol na iyong pinaparoonan. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kaya lang, sabi nga niya, no? Kung anong masumpungan natin na dapat gawin na ngayon, gawin na natin. Dahil pag nawala na tayo, wala na. Di ba? Wala na. That's it. Kung saan kayo nabutan, hanggang doon ka na lang. At ganoon din po, sabi niya dito sa 12, tuloy lang po natin, Ecclesiastes 10, chapter 9, verse 12 naman, sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan. Ito na po. Kung paano nga ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat, at kung paano ang ibon na nahuhuli sa bitag, gayon ang mga anak ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan pagka biglang nahulog sa kanila. Ibig sabihin, hindi po natin hawak ang ating sarili. Diba? Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Dalawang bagay lang yan. It's either biglang dumating ating Panginoon o mawala tayo dito sa mundo na to. So dapat nakaredy po tayo mga kapatid, di ba? Nakaredy tayong gumagawa. Sabi nga niya, gumagawa po. Kasi natin, gumagawa. Hindi po nakikinig. Di ba? Gumagawa. Sabihin natin, Brad, alam ko naman po yung mabuti. Alam ko naman yung tama. Alam ko naman ang gusto ng Panginoon. Hindi po sapat ang alam natin ang tama. Hindi po sapat yun. Dapat gumawa tayo. Ganun din po sabi dito. Dito po sa Santiago din. Balikan natin. James or Santiago. Chapter 4 po, verse 17. Chapter 4 naman po ito na Santiago ng verse 17. Sa nakakaalam nga
ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Okay na mo? Hindi po sapat yung sabihin niyo sa akin, Brad, alam ko naman ng mabuti. O tama po, sabi niya, sa nakakalam nga sa paggawa ng mabuti. So kung alam mo naman na gumawa ka ng mabuti o alam mo kung paano gumawa, pero hindi mo naman ginagawa, kasalanan pala mga kapatid, di ba? Ulitin natin sa nakakalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Di ba? So, talagang kailangan po gumawa tayo. Hindi po tayo pwedeng manahimik lang. Sabi nga niya, di ba? The only thing that the devil can win if the good people stop doing good things. So, ang isang paraan lang daw para magtagumpay ang demonyo o ang devil, pag yung mga mabubuting tao ay hindi gumawa. Di ba? Of course, pag hindi ka gumawa, ang devil ang gawa ng gawa, magtatagumpay nga siya. Gustong-gusto nga ng devil na hindi tayo gagawa Di ba? Gustong-gusto nga niya, nakikinig lang tayo. Bakit? Kasi ang devil gawa lang ng gawa Di ba? Gawa lang ng gawa. So kung di natin tatapatan yung masama sa paggawa natin ng mabuti, ay magtatagumpay nga siya. Di ba? So, alam mo mga kapatid, hindi po tayo pwedeng magpakampante. Sabi nga, alam natin kung tayo nasa tamang iglesia, tayo anak ng Diyos. Alam mo mga kapatid, yung mga iba sekta, sinasabi nila kagad, yayabang ligtas na nga sila, di ba? Ligtas na kami. Mga kapatid, hindi po, wala pong tao pwede magsabi ng ligtas siya. Dito po sa unang John, may mababasa po tayo. Chapter 3 ng unang John po. Chapter 3, 2 hanggang 3. Ito po, chapter 3. Mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos. Yun, anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Tingnan mo, kahit anak na tayo ng Diyos, pero hindi pa nahayag kung anong magiging ano tayo. Hindi ba sana ngayon, mga anak, sana ganito sinabi, mga minamahal, ngayon anak kayo ng Diyos. At kayo ligtas na. Hindi po Ang sabi niya, mga minamahal, ngayon ay mga anak kayo ng Diyos, at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Ito po, sa 3 po. Ang sino mang mayroon ng pag-asang ito, sa kanya'y naglilinis, sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Di ba? Ang binigay pala sa atin, pag-asa pa lang. Anak na tayong Diyos, ngayon mayroon tayong pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya rito, and every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Diba? So, ang sabi rito, ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili. Ibig sabihin, pangkasalukuyan naglilinis pa rin tayo kahit tayo tinatawag na anak na ng Diyos. Di ba? Alam niyo po, si Pablo dun sa unang Korinto, di ba? Sabi niya, alam naman natin si Pablo kung sino si Pablo, di ba? Siya yung inatasan sa mga hentil. So, laking hirap ng ginawa niya. Pero ano sabi niya, hindi naman ako nagmapupuri, sabi niya, kung sasabihin ko, sabi niya, ako iligtas na, pwede na niyang sabihin siya iligtas niya Pero hindi niya sinabi. Hindi po niya sinabi na ako iligtas niya, sabi niya. Dahil hintayin natin ang Panginoong Jesucristo. Pagdating niya, siyang magsasabi kung tayo ligtas na. Yun po yung tama. Hindi yung mga ibang sekta, ligtas na kami. Basta tinanggap ko lang na ang Panginoon na yung personal na takapagligtas. Ang kapatid, mali po yun. Kailangan pa rin tayong gumawa. Hindi ko maintindihan. Paano sasabihin ligtas ka tapos kasalukuyan ka pa nakikipagbaka dito sa sanglibutan? Di ba? So, kailangan po tayong gumawa. Kaya ng sabi niya doon. Di ba? Kaya nga, ang sabi niya, ang paggawa, balikan natin yung Ecclesiastes din, yung 9:10 kanina. Ecclesiastes po. Balikan natin yung 9:10.
Sabi niya, sa English po. Sa English ko babasahin. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. So, ano raw masumpungan mo habang ikaw ay nabubuhay? Nandito, gawin mo with thy might. Ano mang masumpungan gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Diba? With all thy might. Ibig sabihin, gawin mo talaga sa lakas, sa iyong lakas ang mga salita ng Diyos, mga kapatid. Diba? So, do it now. Ngayon mo gawin, hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa susunod na araw. Diba? Lalo na ngayon, nasa pagsubok tayo, hindi nga natin alam kung anong bukas natin. Diba? Hindi na sinasabi, diba? Sa James din, na tayo parang singaw lang, na hindi mo alam kung kailan ka, o parang bula, hindi mo alam kung kailan ka sasabog. Diba? Ang kaligtasan po ngayon, basahin po natin 2 Corinthians. Ito po sa 2 Corinthians, chapter 6, verse 2. Ito po sabi sa 2 Corinthians, chapter 6, verse 2. Sapagkat sinasabi niya, sa panahon ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakloloan. Narito, ngayon ang panahon ukol, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. So, ngayon, kahit ngayong araw na to, ngayon ang kaligtasan, mga kapatid. Diba? So, kailangan po tayo magtrabaho. Ngayon, hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa susunod na araw. Diba? So, mga kapatid, sabi nga, huwag nating papaghihintay ng Panginoon. Huwag na nating ayahan. Alam natin, mahal tayo ng Panginoon. No? Kaya nga, sinakripisyo niya ang kanyang buhay para iligtas tayo. Pero hindi po tayo hihintayin. Hindi niya tayo hihintayin. Huwag natin sabihin mong yung iba, hindi, mag-enjoy na lang ako sa buhay ko ngayon. No? Pag matanda na lang ako, usually ganun eh. Pag nag-retard na lang ako, doon na ako magko-concentrate sa spiritual ko. Magsisilbi ako sa simbahan, yung mga spam yung tawag nila doon. Mga kapatid, hindi po. Kailangan habang bata tayo, habang kaya natin, hindi bata, of course, habang bata at habang kaya natin, gawin natin ang pagtupad at paggawa ng kanyang mga salita. Bakit? Mga kapatid, di ba ang sabi, faith is from hearing. Ang pananampalataya daw ay nanggagaling sa pakikinig. Ngayon, sabi mo, pag retired ka na lang, doon ka sasamba, doon ka maniniwala sa Diyos, doon ka magsisilbi. Kung matanda ka na, bingi ka na. O paano matutupad yung faith is from hearing? Kung bingi ka na, diba? Hindi ka na magkakaroon ng faith kasi hindi mo na maririnig ang salita ng Diyos. Susunod, pag matanda ka na, sunod-sunod na yan, di ba? Malabo na ang mata mo. Minsan, di ka na makakita. Puno ka na ng katarata. Paano mo babasahin ng Bible? Di ba? Napakatindi. Pag dumating ka doon sa retiring age mo, tapos matanda ka na, gusto mong makinig, di ka makakakinig dahil matanda ka na. Gusto mong magbasa, mahirapan ka dahil malabo na yung mga mata. So, mga kapatid, napaka-imposibleng magsuyo ka pa sa Panginoon na yun. Hindi ka na niya pakikinggan. Then, ano pa? Pagtanda mo, di ba marami na sakit? Sakit sa likod, sakit kung saan-saan, back pain, joint pain. O, hindi ka na makalakad. O paano ka pa makakapagsilbi doon sa sinasabi niyang every first day of the week? Yung unang araw ng saglinggo, yung po yung linggo. Nasasamba ka, pupunta ka sa iglesia, pupunta ka sa sambahan. Pwede mo sabihin yun. God, pasensya na po kayo, di na ako makalakad. Mga kapatid, hindi po natin pwedeng sabihin yun. Dahil ang daming panahon nung tayo kaya pa natin. Ang bawa, kaya mo. Tapos inintay mo pa na tumanda ka na. Kaya lang, pagtanda mo, wala na. Mahina ng tuhod mo. Diba? Hindi na po pwede, mga kapatid. Napakahirap. Kaya gawin na natin ngayon habang bata po tayo. Diba? Ganyan po, dapat ang gawin natin. Hindi pa po huli ang lahat, mga kapatid. Gawin natin habang tayo'y
malakas pa. Ganyan po, mga kapatid, ang dapat gawin natin. No? So siguro naiintindihan niyo na, mga kapatid, no? Ang salita, yung sinabi ko dun sa sa James, chapter 1, verse 22. No? But be ye doers of the word, and not hearers only. Because we are deceiving ourselves. So, gawin po natin, mga kapatid. Gawin natin ang pinag-utos ng ating Panginoon. Huwag lang tayong tagapakinig lamang. Magandang umaga po, magandang araw po ulit. That God bless you all po.